Sinabi ni Chung, kahit na kumilos ang Mount Hua sect na parang ginagawa nila ang lahat ng ito, ang isang martial arts sect na walang mahusay na martial arts ay isang walang laman na shell. Sabi ni Jin, tama. Ngunit habang binabali ang mga chopstick, sinabi niya na ang gusto niya ay isang perpektong tagumpay. Nagulat ang lahat, at galit na bumangon si Jin, at sinabing, maging sikat, yaman o martial arts, gusto niyang talunin ang mga kalaban sa bawat lugar. Sinabi ni Jin na kinamumuhian niya ang katotohanan na ang Fallen Mount Hua sect ay ikinumpara sa kanila, at sumisigaw, hindi sila maihahambing sa kanila. Tinanong ni Jin ang lahat kung nakalimutan na ba nila ang kanilang pasya, at sinabing, gagawin ng kanilang henerasyon ang Southern Edge sect na pinakamahusay na sect sa mundo. Galit na sinabi ni Jin na ang makita silang nakaka-relax na parang nasa biyahe ay nagagalit sa kanya, kaya sinabihan niya ang lahat na magsama-sama at huwag kalimutan kung bakit sila naruroon. Sabi ni Jin, kung mabibigo ang sino man sa kanila na ipakita sa kanila kung ano ang tunay na disciple ng Southern Edge sect, tuturuan niya sila ng leksyon bago pa man gawin ng mga matatanda. Tinanong ni Jin kung naiintindihan nila, kung saan sumagot sila na tatandaan nila iyon. Biglang dumating doon si Sima habang pumapalakpak, at sinabing, mukhang nasabi na ni Jin Jumayon ang lahat ng gusto niyang sabihin para sa kanya. Si Jin at ang iba pang mga disipolo ay nagbibigay ng respeto sa kanilang mga nakatatanda, at sinabi ni Jin na nahihiya siya, dahil kung alam niyang darating ang matanda, hindi na niya sinabi iyon. Sinabi ni Sima kay Jin na ito ay isang kahanga-hangang talumpati, at iyon ang mindset na dapat taglayin ng isang disipulo ng Southern Edge sect. Sinabi ni Sima kay Jin na ipagpatuloy ang kanyang ginagawa, at sinabing hindi sapat ang pagkapanalo lamang sa Southern Edge at Mount Hua Conference. Sinabi ni Sima kay Jin na gawin ito upang ang Mount Hua sect ay hindi maglakas loob na banggitin ang pangalan ng Southern Edge sect. Tinanong ni Sima kung naiintindihan ba ni Jin ang ibig niyang sabihin, at sinabing, pagdating sa martial arts competitions, ang hindi pananakit sa isa't isa ay isa sa mga pangunahing kaalaman, ngunit ang espiritu ng kalaban ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Nabigla si Jin, pero sabi ni Sima, kahit sila ang Southern Edge sect, may limitasyon kung gaano nila kayang tiisin ang kalaban. Si Jin, na may masamang ngiti, ay nagtanong kung walang panganib na masaktan kung sila ay tatayo laban sa espiritu ng mga kalaban, kung saan si Sima, na may masamang tono, ay tumugon na may panganib, ngunit hindi nila iyon pinapayagan, mangyari. Sinabi ni Sima na ang bituin mismo ay mahalaga at walang saysay kung hahayaan nilang masugatan ang sarili nilang mga tao. Sinabi ni Sima na kailangan nilang bigyang pansin ang mga laban sa pagkakataong ito at siguraduhing wala sa kanila ang masusugatan, kahit na kailanganin nilang baliin ang isa sa mga braso at binti ng kalaban. Sinabi ni Jin na pamamahalaan niya ang lahat para matapos nila ang kaganapang ito ng perpekto. Kaya pinagkatiwalaan siya ni Sima at ipinaubaya sa kanya ang lahat. Biglang sinabi ni Sima na may isa pang bagay na gusto niyang itanong kay Jin, at sumagot si Jin na siya ay nasa kanyang utos. Sinabihan ni Sima si Jin na siguraduhing aalagaan niya ang bastos na batang iyon. Ngunit nang tanungin ni Jin kung si Sima ay nagsasalita tungkol kay Chun, sinabi ni Sima na ang batang wala pang 20 taong gulang ay naglakas loob na magsalita at makipagtalo sa kanya, kaya sinabi niyang hindi niya kayang makita ang gayong batang lumaki sa bundok. Huasek, sinabi ni Sima na kaya kailangan nilang suntukin si Chung. At sinabi ni Jin na isaisip niya iyon. Biglang tinawag ni Jin si Waryang, at sa pagdating niya malapit sa kanila, sinabi ni Jin kay Sima na ang pangalan ng disipulong ito ay Sian Waryong, at sinabing, kahit na ang batang ito ay medyo bata pa, siya ay itinuturing na pinakamahusay sa mga third class na disipulo. Sinabi ni Jin na Waryang ang kanilang pinakamahusay na card upang turuan si Chung Mayong ng leksyon, at sinabing, bukas sa panahon ng komperensya, gagawin niya ang mga bagay-bagay sa paraang nais ni Kuya Sima. Natuwa si Sima at nagtiwala siya kay Jin sa pag-aakalang ang Southern Edge at Mount Hua Conference ang magiging prelude na magbubukas sa gininto ang edad ng Southern Edge sect. Iniisip ni Sima na ang Mount Hua sect ay madudurog sa limot sa gabi. Nakita ni Yoon si Gul na nakatayo sa training ground ng sect at nagtanong kung ano ang ginagawa niya doon. Sumagot si Gul na hindi siya makatulog. Ngunit kapag nagtanong si Yoon tungkol kay Chung, sinabi ni Gul na natutulog siya. Nagtataka si Yoon kung ang nerbiyos ni Chung ay gawa sa bakal, at sinabi ni Gul na natutulog si Chung,
kahit na humihilik siya. Sinabi ni Yoon na kahit na sa tingin niya ay baliw ito, kinakabahan siya at hindi makapaniwala na makatulog si Chung kapag bukas ang araw ng komperensya. Biglang sinabi ni Yoon na dapat daw sabihin na ngayon na, dahil lampas hating gabi na. Biglang dumating doon si Chung at sinabing hindi naman daw siya may nervyos na bakal, ito ay masyadong mahina ang pag-iisip. Nagulat sila, at tinanong ni Chung kung bakit hindi sila natutulog sa oras na ito, na sinagot ni Gul na kinakabahan sila, dahil papagalitan na naman siya ni Chung. Sumagot si Gul na alam niya na kapag natalo siya ay mamamatay siya. At sabi ni Chung, hindi ba ang kaba na nararamdaman lamang ng hindi gaanong handa ay sinagot agad ni Yoon na hindi iyon at kinakabahan dahil sa tingin niya ay hindi na siya makakagawa ng maayos bukas. Biglang nagtanong si Chung kung sa tingin nila ay may magagawa pa sila kung babalik sila ng 10 araw. Iniisip agad ni Yoon kung gusto ni Chung na gawin niya ang mga nakakabaliw na training session na iyon sa loob ng 10 araw pa. Parang masusuka si Yoon sa naiisip ko lang. At sabi ni Chung, walang kaba sa isang tao na nagawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sabi ni Chung, iba ang nararamdaman nila ngayon, at sadyang hindi sila naniniwala sa sarili nila. Sabi ni Chung, kung mahina man sila, aminin na lang nila, pero ang importante ay ginawa ba talaga nila ang best nila. Biglang nagtanong si Chung kung ginagawa ni Yoon ang lahat, na sinagot ni Yoon, ginagawa niya, at masasabi niya iyon para sigurado. Sabi ni Chung, tapos yun na. Si Chung habang umaalis, sabi niya, kahit ano pa ang sabihin ng iba, aaminin niya ang lahat ng pagsusumikap na ginawa nila. Kaya sinabi niya sa kanila na huwag mag-aksaya ng kanilang oras sa ganito at bumalik sa kama. Sinabi ni Chung, ang pagkakaroon ng sapat na tulog noong nakaraang araw ay isang uri din ng kasanayan at pagsisikap. Ngunit kapag tinanong ni Yoon kung saan pupunta si Chung, sumagot siya, magsasanay siya. Nang sabihin ni Yoon, ngayon ang conference, sagot ni Chung, hindi siya gaanong inaalala, dahil ang pagsasanay ay 100 beses na mas mahalaga. Nag-aalala si Gul na magsasanay talaga si Chung, pero sabi ni Yoon mukhang nag-aalala sila sa wala. Sinabi ni Yoon na sa araw ng komperensya ng Mount Hua at Southern Edge, si Jong ay siya pa rin ang karaniwan niyang sarili. Sinabi ni Buon na nakakaramdam siya ng katangahan tungkol sa mga problemang inaalala niya hanggang ngayon, at sinabing tama si Chung Mayong. Sinabi ni Yoon kung gusto nilang kumpiyansa na sabihin sa kanilang sarili na nagsumikap sila hanggang sa huli, kailangan nilang subukang matulog. Yoon, ang sabi ay dapat na silang matulog, at sa kanilang pagpapatuloy, sa palagay niya ay isang weirdo si Chung, dahil hindi siya makapaniwala na ang mga salitang iyon ay nakaka-relax sa kanya. Iniisip ni Yoon na kung ano man ang kahihinatnan ng conference, hanggat mayroon silang Chun the third class disciples ay patuloy na lalakas. Sa kabilang banda, si Chung ay palihim na nagtatago sa mga palumpong at sa tingin niya ay hindi niya akalaing may tao rito ngayon. Ayaw ni Chung na magpakita muli si Aiso dahil babasagin niya ang kanyang ulo, itali ng lubid at itatapon sa bangin. Bigla niyang naalala na siya ang kanyang senior, kaya sinabi niyang hindi niya dapat talunin ang kanyang mga nakatatanda, ngunit sa tingin niya ay nakakadismaya ito, at nagtataka kung paano siya napunta dito sa ganitong oras. Biglang naramdaman ni Chung ang presensya ng tao. Sinabi niya na alam niyang mangyayari ito, at iniisip kung sinusundan siya muli ni Aiso, ngunit napagtanto niyang hindi siya iyon, at naramdaman niyang may 2 tao. Sa palagay ni Chung, 2 taong nagkikita sa kalaliman ng kabundukan sa madaling araw ay may masamang balak, kaya palihim siyang sumugod sa kanila upang marinig ang kanilang ginagawa. Tumalon si Chung sa isang puno malapit sa mga taong iyon at nakita ang bek nito. Chun, ngunit kapag nakita niya ang ibang lalaki ay si Jin, nagtataka siya kung ano ang ginagawa niya doon. Tinawag ni Jin si Beck na kanyang kapatid at sinabing maayos na siya. Sabi ni Beck, mukhang relaxed si Jin, at sabi ni Jun, walang dahilan para matense siya. Ngunit nagtanong din siya kung may anumang dahilan, at tinawag si Beck Dong Ryan nang marinig ni Chung ang pangalang iyon, umubo siya sa gulat, pinaalalahanan sina Beck at Jin, ngunit si Chung ay nagtatago sa likod ng puno. Sinabihan ni Beck si Jin na huwag siyang tawagin sa pangalang iyon at galit na sinabing siya si Beck Chun. Ngayon ay sinabi ni Jin na huwag itapon ni Beck ang pangalang ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang, at kahit anong sabihin ng sinuman, si Beck ay Jin Dong Ryan pa rin.
Laking gulat ni Chung nang malaman na ang tunay na pangalan ni Beck ay Dong Ryan at siya ay Jin Raon's kuya. Talagang gustong makita ni Chung kung sino ang kanilang ama, at nagtataka kung ano ang iniisip niya nang pangalanan niya ang mga ito ng ganoon. Biglang sumigaw si Beck na siya si Beck Chun. Sinabi ni Jumayon na okay lang si Dong Ryan at sinabing mukhang maganda ang lagay niya sa Mount Wasek dahil medyo maganda siya. Tinanong ni Beck kung ano ang gustong sabihin ni Jumaon, na sinagot niya na namiss lang siya nito. Si Jumayon ay nagtataka kung paano ang kanyang kabutihan para sa wala. Ang nakababatang kapatid na lalaki, na tumakas sa bahay at pumasok sa Mount Wasek upang talunin siya, ay nabubuhay ng tanungin ni Beck kung hindi pa ba nakita iyon ni Jumaon 2 taon na ang nakalilipas. Sumagot si Jumang na hindi nakakasawa ang matalo sa isang talunan, kahit ilang beses pa niya ginagawa ito. Makulat ang tingin ni Beck sa kanyang kapatid dahil alam niyang nagpapanggap si Jumayon na maamo at nagtatago sa likod ng isang ngiti. Pero kahit ang ngiting iyon ay nakakadiri, dahil sa bulok niyang puso. Si Beck thinks Sumerian ay isang taong walang awa sa mga itinuturing niyang mas mahina kaysa sa kanyang sarili, at walang paraan na hindi alam ni Beck kung ano ang iniisip ni Jumang, dahil ganoon ang pakikitungo sa kanya. Biglang nagtanong si Jumaon kung ano ang iniisip ni Beck, at sinabing, kung siya ay Ma'am Alamos sa sahig, tatanggapin pa rin niya siya sa Southern Edge Sect. Galit na ikinuyom ni Beck ang kanyang kamao at sinabihan si Jumaon na huwag magsalita ng walang kaparirikan, dahil sinasabi niya na siya ang pinaka-senior na ikalawang klase na disipulo ng Mount Wasek. Sinabi ni Beck na ang layunin niya ay tulungan ang Mount Wasek na lampasan ang Southern Edge Sect na hindi na dapat muling sabihin iyon sa harap niya. Sabi ni Beck kahit magmakaawa, tatawanan daw siya ni Jumaon at magkukunwering walang nangyari, kasi ganyan siya. Biglang nasabi ni Jumaon na kakaibang bagay ang pagiging magkapatid, dahil kahit matagal na silang magkahiwalay ay kilalang kilala pa rin siya ni Beck. Sinabi ni Jumaon na nagkamali si Beck sa pagpili, dahil kung gusto niya itong talunin, dapat ay pumasok siya sa Southern Edge Sect. Sinabi ni Jumayon sa ganoong paraan, si Beck ay magkakaroon ng kahit maliit na pagkakataon na makamit ito, ngunit sinabi niya na pinili ni Beck ang Mount Wasek kaysa sa Southern Edge Sect. Tinanong ni Jumayon kung paano naisip ni Beck na talunin siya sa pamamagitan ng pagsali sa sekta na halos tapos na at habang tumatawa, sinabing kahit aso ay tatawanan iyon. Biglang sabi ni Beck, tama si Dong Ryun na noong una ay sumama siya sa Mount Wasek para balikan siya, at naisip niyang matatalo siya, na hindi pinansin at hinamak siya sa pamamagitan ng pamumuno sa sect. Pinakaayaw ni Jumayon ang Mount Wasek. Sabi ni Jumayon, kahit para lang makabawi sa kanya, isa itong kalokohang ideya. Pero nababagay daw ito kay Beck noong una. Sinabi ni Beck na siya ay bata, ngunit ngayon ay talagang gusto niya ang Mount Wasek, at wala nang mas kasiya siyang mamuhay bilang ang pinaka-senior na ikalawang klase na disipulo ng Mount Wasek. Naiintindihan ni Chung kung bakit nakikiusap sa kanya si Beck na turuan siya, at hindi siya makapaniwala na natutuwa si Beck na mamuhay bilang second-class disciple ng isang sekta na halos tapos na. Hindi inaasahang malalim ang naramdaman ni Chung kay Beck, ngunit biglang, nang tanungin ni Jin si Beck kung nawala ba siya sa isip, nakaramdam ng galit si Chung. Samantala, sinabi ni Beck kay Jin na huwag tingnan ang Mount Wasek, at sinabing, mukhang kakaiba ito kay Jin, ngunit pagdating niya rito, napagtanto niya na ang kaligayahan ay hindi tungkol sa pagbibihis ng magandang damit, pagkakaroon ng masarap na pagkain at pamumuhay ng isang marangyang buhay. Sinabi ni Beck na kailangan siya ng lugar na ito kaya nagawa niyang magtakda ng layunin na gawin itong hindi mas mababa sa iba. Sinabi ni Beck na ang Mount Wasek ang lugar na nagbigay sa kanya ng layunin, at buong pagmamalaki niyang sinabi na ito ay isang lugar na yamakap sa kanya ng may pagmamahal. Gayunpaman, sinabi ni Jin na nakikita kung paano magsalita si Beck, mukhang hindi pa niya nakikita ang katotohanan, at sasabihin niya kay Beck kung ano ito. Sinabi ni Jin na tapos na si Beck para sa at kapalit ng kanyang kalunos-lunos na pagpili, buong buhay niya ay pinapahiya siya bilang isang third-rate warrior. Sinabi ni Jin na panoorin siya ni Beck na maging Southern Edge Sect leader mula sa pathetic position ni Beck. Ngunit galit na sinabi ni Beck na hindi ito mahalaga, at nabubuhay lamang siya sa kanyang sariling buhay. Kinukot siya ni Jin si Beck sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang buhay na basura, na medyo nakakatuwang panoorin, at sinabing hindi niya hihintayin ng matagal si Beck para makita niya ang lahat ngayon at kung gaano kalokohan at walang kwenta ang buhay na pinili niya.
Sinabi ni Jin na walang mas mahusay na kombinasyon kaysa sa isang nahulog na sekta at isang tanga, ngunit galit na binalaan siya ni Beck na huwag insultuhan ang Mount Wasek, kung hindi, pupunitin niya ang kanyang maruming bibig. Ngumisi si Jin at pinakawalan ang malakas na energy wave. Tinanong niya kung naisip ni Beck na magagawa niya ito, at sinabi niya na siya ay masyadong pathetic para doon. Sinabi ni Jin na pagkatapos ng araw na ito, hindi na maipapakita ni Jin o ng Mount Wasek ang kanilang mga mukha sa Jangho. Jin habang umaalis, sinabi na iyon ang gagawin niya. Kaya dapat abangan ito ni Beck. Sa pag-alis ni Jin, nag-aalala si Beck kung kakayanin niya ito, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag manghina, dahil siya ay si Beck Chung ng Mount Wasek. Iniisip ni Beck na balang araw ay magiging sect leader siya at ibabalik ang kaluwalhatian nito.